Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you are. Po mga kagwili, sinisimulan na nila yung paglagay ng bubong sa ibabaw ng tulay. Tingnan po natin. Then the next update dito sa paglagay ng bubong sa ibabaw ng tulay. Ayan po, abang na lang po sa mga susunod na kaganapan dyan po sa ibabaw ng tulay. Hello mga kagwini, ayan nga po, pang 3 araw na po ngayon ng paggawa sa ibabaw ng tulay, paggawa ng masisilungan ng mga dadaan doon, at gawanan po natin ng clip yung kung ano na ang nangyayari doon, kung ano mga kaganapan ng mga ginagawa nila sa itaas ng tulay. Simula po dito may bubong na. Hindi pa na ano sa kabila. Pero sa kaligitnaan ay kompleto na. Pawit ko doon si Joey, karton. Ang wala Joey di. Kako dito mission. Mari kayo. Ayan po. Dito pa yung wala. Una naman nila yung bubong para may masilungan na yung mga dadaan doon. Ayan. Siguro mga nasa 35% yung may bubong na at may poste. Yung natitirang porsyento ay susunod na lang. Kaya sabi namin ni ate mama nun, siguro mas maigi kong pabugbungan muna natin yung yung mga naunang ginawang nalagyan ng bubong para naman may masisilungan na kung sakali. At kung matapos nila, kasi yung ginagamit na yero, yung mga dating yero dun sa nasirang bahay ni Lola, at dun din sa tinutuloyan namin kasama na yun. Kaya parang recycle na rin, na lang, tapal-tapal, bulkasil yung butas para magamit dun sa para magamit na bubong. Lang yung sukat niyan 4. Kaya yung 8 pie na yero pinaghahati lang nila para sa dalawa na pang bubong. Ayan. Medyo marami na rin ng lalagyan yan. Tsaka nakuproblema yung kasunod. Titingnan natin kung hanggang saan makakaabot yung yero. Pero pagkatapos niyan, patuloy na silang gagawa ng poste. Continuation ng lalagyan ng bubong. Medyo mabibitin na naman niya ng
sabi ko dun sa una kong clip, yung estimate ni Kuya Carpenter to na kahoy ay para lang yun sa tingin ko, para lang yun sa may itayo lang yung nalagyan ng bubong. Pero yung ginawa kasi niya, may extra siyang ginawa doon, yung mga ekis pampatibay kasi yun ng nung bawat portion ng lalagyan ng yero, yung gunting na sabi doon nakakabit yung ekis ng na kahoy para maganda yung niya, yung hindi siya gagalaw, paiwalay. Medyo mas lalong pinatibay kasi niya, kaya siguradong mabibitin sa kahoy. Tsaka na lang yan, at least may nasimulan na, may bubong na dun sa unahan hanggang dito sa parting lapit sa gitna. Saka na lang yung masusunod. May kahoy pa naman dun, papaubos na lang yung saka na lang problema yung kasunod na kahoy niyan. Medyo maganda yung itsura ng tulay, mas lalong gumanda kumpara nung lang, katulad lang nito, blangkada lang, mga latag. Ngayon dun sa unahan maganda na. Dito natin kuhanan sa taas. Yan po, nakikita niyo libro na halos kalahati na yung naabot yung bubuhay, kalahati pa. Ayan. At dito ako sa bahay ni Lola at kumukuha ng clip para sa update ng pagbubong ng paglagay ng bubong sa ibabaw ng tulay. Ayan, preparation po ng darating na rainy season. Pag dumating na yung medyo kampante na yung yung mga dadaan dyan. Kami, ayan, pag dumating na yung tag-ulan, medyo kampante na kami makakapag pabalik-balik dito sa bahay ni Lola, dito sa bahay ni Gwen, na hindi na kami lulusong sa tubig baha. Ayan, magiging safe na yung mga paa namin, kakayos kami sa kung anumang sakit na magiging dulot ng baha kasi meron na kaming tulay na dadaanan. Ayan po, talagang napakalaking pasalamat sa nag-sponsor nito, si Manny B Vlogs, kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi po magkakaroon ng katuparan yung tulay na ini-imagine lang namin noon, yung pinaplano lang na sabi namin sana magkaroon ng tulay dito para hindi na kami naglulublob sa tubig ba. Pag lalo na't kung tumatas na yung tubig, kung nagiging hanggang bewang na, hindi na talagang madadaanan, kaya umiikot kami dun sa boulevard. Buti may service pa kami. Ayan po, kaya maraming salamat po Manny B Vlogs sa pagtugon po sa mga plano po namin dito sa bahay ni Gwen, at sa anumang planong gusto namin gawin na mangyari para sa kabubuti po ng mga tao kasama na kami doon, ay iyo pong natugunan. Kaya maraming salamat po Manny B Vlogs.
mabuhay ka. Sana'y palagi kang nasa mabuting kaligayahan kasama ng pamilya mo, malayo sa anumang sakit. Yun ang pinaka-importante. At siyempre yung kapamakan na pwedeng ma-encounter, sana'y malayo po kayo sa ganun. Yun lang ang pinakamagandang wish na palagi kong maibibigay po sa inyo, Manny B Vlogs. Kasi wala naman po akong maibabalik na pera, kasi ang ibabalik ko lang yung appreciation na doon sa mga ginagawa mo para sa amin. Well appreciated po yung ginagawa niyo. Kaya papasalamat po kami ng marami. Sabi ko nga, wala nang mapaglagyan ng salamat sa inyo, kasi marami na yung naitutulong niyo po sa amin. Pero ganun pa rin, hindi naman magbabago yun. Hindi pwedeng hindi magpapasalamat, hindi namin ma-appreciate kung anong nagagawa nyo. Siyempre, ganun naman ka. Kailangan masuklian namin through prayers, yung wishes na para sa inyo, yung kaligtasan nyo. Yan, kung lalo na't nasa malayo ba yung lugar, yun na lang po ang pwede namin maibalik po sa inyo. At saka yung binibigyan nyo po, pag-iingatan na lang po namin. Sisiguro din namin na hindi basta-basta masisira. Pwede naman masira yun, pero sa katagalan ng panahon, syempre. Kaya nga kahit po medyo magastos ng tulay na to, ay maganda naman yung kinalalabasan. Kaya yan po, preparasyon na po ito sa tag-ulan. Malapit na, umuulan-ulan na nga ito eh. Saka malapit na ding matapos yung tinda paninda dun sa Boulevard, kasi nagsisimula na yung continuation ng Boulevard dun sa kabilang yung putol na kalsada. Pinagpapatuloy na po, at sa June 28 po na yun, tapos na yung pista dito 15. Sa June 28 magki-clearing na po dyan. Wala na pong matitirang tindahan dyan sa ibabaw ng Boulevard. Buti yung yung ibang mga nanininda, na sila, nag-advance na sila nung pag-iisip nila. Gumawa sila ng tindahan dito sa gilid ng tulay, hindi din nakadaanan ng mga sasakyan. Gilid ng tulay, marami nang gumagawa. Yung una dun sa yung bayaw ko, meron na siyang extension dito sa tulay. Kaya kung sakaling magki-clearing na, meron na siyang permanent na tindahan doon. Tapos dito naman sa kabila namin sa kaliwa, meron na rin ginagawa dyan, at doon sa unahan na katulad din doon sa bayaw ko, may extension na din na tindahan, na magiging tindahan. Umabot man yung clearing date ng Boulevard, meron na silang permanenteng pagtitindahan. Kami naman, ibababa na muna namin yung tent. Tatayo na muna dyan sa bakuran, at siguro pupuntak na lang doon sa mga regular customer namin na mga taga-ibang lugar. Pwede rin naman doon sa bakuran. Magluluto pa rin kami, at may gustong uminom, may video game naman, sa labas lang naman ng bahay. Kaya pwede pa rin naman. Pero yun ang
yun ang sunod namin pinagpaplanuhan, yung extension sa gilid ng tulay. Kasi pag meron nun, permanent na yung tindahan. Hindi katulad ng mga yan, lang kami ng tent. Yung ibang gamit inaakot pa rin pababa. Pero pag meron ng ganun na tindahan, extension, doon na lang lahat, sasara doon na lang. Mas maganda yung ganun, kaya lang medyo magastos yun. Talagang wala namang gagawing project ngayon na hindi magastos, lalo na kung light materials lang naman yung gagamitin. Kasi dun sa sa gilid ng tulay, hindi ka naman pwedeng maglagay ng konkreto kasi na yan sa gobyerno. Dahil kung sakali na tatayo ka ng konkretong establishment dyan, pag kung sakaling kukunin na ng gobyerno yung yung space, wala kang magagawa. Gigibain lang naman yung ilinagay mo. Kung konkreto, sasayang lang yung mo, yung gastos, kasi wala kukunin ng gobyerno. Pero pag light materials, pwede mo pang mapakinabangan yung mga kahoy, pwede mong ilipat kung saan kung sakaling kukunin na ng government. Pero habang hindi pa naman, kasi depende sa project ng gobyerno kung anong gagawin nila sa gilid. Wala pa naman, kaya siguro matagal-tagal na rin yung kung sakaling meron diyang mga nakatayo ng tindahan sa gilid dito sa sa gilid ng tulay, mas maganda. Lang mas magastos. Yun naman talaga ang nangyayari dyan. Maya-maya kukunin ko ng clip yung yung ginagawa din sa yung sinasabi kong extension, para po meron po kayong ideya mga kagawin kung ano yung pinagsasabi ko. Ayan po, pwede rin namang bumaba na ako. Kunan natin yun habang may oras pa. Baba muna tayo. Punta po tayo dun sa baba, sa bukid para makita pa natin yung mga kagwini. Dito na po ako sa gilid ng tulay at kunan po natin ng video yung ginagawa dito sa malapit sa amin. Sinasabi kong extension. Yan po. Yan po ang sinasabi yung extension sa kapatong dito sa gilid ng tulay. Yung mga posting yan, tawag dyan nyug na matibay, pero hindi yan nyug, yung pamilya ng nyug, poste. Siguro yan, bayi yung tawag. Ayan, medyo maraming kahoy ang posting. Ang isang posting yan is nagkakalaga ng 1.5. Inaangkat pa yan dun sa bukid. Sa bukid pa yan nanggagaling. Tapos transport dito sa poblasyon, kaya medyo may kamahalan. 1.5 yung sa inyan. Tapos may siyam na poste. Ang tatlo dito sa nakapatong lang yan kasi hindi sila pwedeng magukay sa
semento. Kapatong lang yung tatlong poste sa unahan, tapos yung pangalawang poste sa gitna, pangalawang tatlo ay medyo nakabaon-baon din sa kanal. Siguro baka binuhusan din nila ng semento yan. At yung nasa taas na parte na poste, may ano yan, puting na semento para hindi gumalaw yung ano, ang mga poste. Tapos talagang ano ng kahoy yan, yung brace napakarami. Talagang sinisiguro nilang hindi yan gagalaw kahit bumapad dyan. Ayan, kaya medyo magastos yung pagpapagawa sa ganyang extension. Pero kung sakaling maklear na to, mga tindahan dito sa ibabaw ng boulevard, meron na silang tindahan sa gilid, hindi sila maistorbo dyan. At sabi nung mga gumawa nito, pwede namang gumawa ng ganyan. Hanggat hindi pa kailangan ng gobyerno yung space, pwede. Basta kayo yung may-ari ng lupa. Ayan po. Yan po yung unang ginagawa, pangalawang ginagawa. Tapos meron pa dun sa unahan. May nagpo-post din doon. Ito yung una. Yung may yerong green. Yung mayroong green, yun ang tinutukoy kung nasa sa bayaw ko. Ano na yun? Operational na yun. Gabi-gabi may maraming customer yan, may video okay din yan. Kaya sa 28 itong mga tent na to, medyo nabawasan na nga to yung mga tent na to. Yan, hanggang doon wala na yan, wala na lahat yan. Ikikilir na yan kasi dadaanan na ito ng mga malalaking truck na may kargang buhangin, bato at mga lupang ipantatabon dun sa sa continuation ng boulevard Santiago. Pero balita ko inuuna muna dun sa kabila, dun sa may Rinaga na muna sila gumagawa. Siguro after clearing dun na, siguro sa lubungan na yan tigkabilaan pala, hindi sa lubungan kasi dito sa gitna meron na tigkabilaan, sabay-sabay na. Kaya itong medyo masayang negosyo dito ay temporarily mawawala na muna. Ayan po, mawawala na muna itong mga tindahan na to at magiging purong daanan na lang to, itong boulevard nagtitinda dito. Pero yung mga may extension sa gilid, yun na, permanent sila doon. Ayan, maliwalas yung panahon ngayon. Bato, medyo na yung tubig dahil sa tag-init. Ganyan yung nangyayari dito. Ayan, malayo yung medyo mababaw na yan. Maganda rin pag ganyan kasi walang baha. Ayan, ganda dito. Kaya nga patok na pasyalan sa ngayon kasi yung views dito ganda. Tapos yung hangin dito pag gabi malamig, hindi umuulan. Kaya yan po. Okay, hanggang 28 lang to. After 28 wala na, bababa na to. Yung tent namin bababa na yan. Kakalasin muna yan kasi hindi yan may bababang ganyan. Kalasin, kakasimbolo ulit. At saka ito, kikinabahan pa rin naman to. Ayan po mga kagawin yan na po muna yung update ko. Medyo na singitan ko lang ng mga ibang mga content. Ayan, patuloy pa siya na kuya carpenter.
dito sa taas. Ay. Balik na pa ako dun sa bahay ni Lola. Dito sa ilalim, dumadaan. Kasi may ginagawa sila sa babaw. Ay, masyadong kainit na yun. Init na panahon. Ayan. At yan po muna update ngayon mga Gwini. Pagpapatuloy ng paglagay ng bubong sa ibabaw ng tulay. Ayan po. Hanggang sa susunod na update, abang-abang lang po mga Gwini. Sige, bye-bye muna. A few moments later. Ayan po. Dadala muna ako ng snackan. Nagtatrabaho. Kasi hindi ko na malayan. Yung oras pala ay lumpas ng alas 9. Sa kabablog ko ay nakaligtan ka na. Hindi pa naman huli. May habol pa rin. Nasa loob pa naman ng alas 9. Ayan. Time out. Time out muna. Yo. Apa dia? Babang. Parang yun, nagisong na si Joey.